sining ng pabalat ay, sabi ko, intangible. Nasa puso at sana nasa isipan din na mahalaga yung pabalat. Pabalat is something that is worth preserving because it tells the story of the people, especially the people of Bulacan. Ang pabalat ay mahalagang parte ng Bulacan kasi ito ay isang cultural heritage na dito lang makikita sa Bulacan at sa Malolos at San Miguel. Pabalat is a food art. It's a Japanese paper product to wrap the pastillas, a local delicacy, sweet delicacy from Bulacan. It's also known as borlas de pastillas. Borlas de pastillas or pastillas wrapper ay pamanang sining dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Ang sabi ng kilalang Des Bautista, pangunahing layunin daw nitong pastillas wrapper ay para hindi mamantikaan yung kamay nung kakain nung delicacy. So pangalawa na lang na layunin niya ay yung para festive siyang tingnan o maganda siyang tingnan. Ito ay galing pa sa mga ninuno natin na nagpasa-pasa hanggang ngayon. Sinisimbolo niya or sinasalamin niya yung pagiging, yung pagtitiyaga, yung pagiging malikhain, at yung haba ng pasensya ng mga ninuno natin. Pabalat is considered a paper cut art, and looking at the paper cutting history of China, Japan, Switzerland, Poland, Mexico, it was more for decorative elements. In the Philippine pabalat, it's more utilitarian. That makes it different. It's a food art, it's a disposable art, it's a utilitarian art, and it's a decorative art. It encompasses all types of art forms. No? As far as I know, ang paper cutting ay nagmula sa China at may influence din ng Mexico, ng Manila, Acapulco galleon trade. Ang sabi nga ay nai-adapt to or na ipamana din ng mga nanirahang mga Chinese dito sa bayan ng San Miguel, particularly dito sa barangay ng Poblacion, San Vicente. So yung mga dating pattern na pang Chinese, so ginawa nilang pang mga Pinoy, like mga bulaklak, dahon, mga naka-Pilipinyana. Dalawang bayan sa Bulacan ang gumagawa ng pabalat, isang Malolos, isang San Miguel. Pagkakaiba po ng pabalat ng Malolos sa San Miguel, ang Malolos po ay hindi ginagamitan ng stencil o pattern. Freestyle lang siya. Tutupiin lang ng Japanese papers, gugupitin na nila yon. Sa San Miguel naman po, ang style naman ng pabalat ay ginagamitan po ng stencil. Saka lang siya gugupitin pag na-trace na yung pattern. Dito sa Malolos, nung mamatay yung women of Malolos niya, namatay rin yung sining ng pabalat kasi hindi nila naipasa sa mga susunod na generation kasi karamihan doon ay matandang dalaga at walang anak. So, nahinto dito sa Malolos. So, sa San Miguel naman, marami ding gumagawa doon. Nung bata pa si Nanay Luz, mga 1930s na yon, itinuturo daw sa school, sa home economics na subject. Doon niya natutunan yung paggawa ng pabalat. Kaso nga lang, wala ding documentation doon sa kailan nagsimula yung pabalat. So I guess the decline of pabalat is visible because the younger generations now are not even aware of what pabalat is all about. Like ako kasi natutunan ko to sa San Miguel High School, part siya ng subject namin na Technology and Home Economics. So yung ngayon, base sa mga na-encounter ko din ng mga student from high school, kumbaga parang short period lang,
onting history lang, then ganun yung pagturo. Unlike kami na talagang medyo matagal, na-try namin, gano'n. Is not really because of the loss of interest. It's more of, it's not just being introduced. Paano yon? How to make it appealable? Hindi naman lahat makukuha namin yung interest kasi syempre sa ngayon, mas gugustuhin mo yung mas mabilis na paraan, di ba? Ito kasi yung mano-mano, kailangan ng mahabang pasensya. Although hindi naman lahat ganun. They are more into AI, into technology, and how do we now incorporate that with Pabalat? Using maybe social media as a means to propagate, to expose this traditional art form, because it's something that, as I emphasized earlier, it's the story of the people, and that's important in heritage. So, gusto namin iparating sa mga bagong generation na kaya natin na gumawa nito. Yung mismong knowledge, dapat alam din nila. Back to basic tayo. Yung gusto namin yun, talaga mano-mano. Maranasan nila yung paggawa ng pabalat para ma-appreciate din nila kung gaano kaganda yun. Kasi marami ng ngayon, mga laser cut, mga laser art. Hindi tao gumagawa nun, makina. If we give up the manual cutting, it's like throwing away the heritage, throwing away the story of our elder generation, especially of Nanay Luz's legacy, because this is one of the things that she was explaining to me, na sana hindi mawala itong traditional method. Ang pamanang sining na ito ng Bayan ng San Miguel, itong Barce Pastillas, ay hindi maituturing na dying art kasi sa tingin namin, magiging dying lang to kung ipagdadamot at ipagkakait ituro sa iba, sa next generation. Pero hanggat merong mga kagaya nyo at iba pa na nagpapakita ng interes at pagpapahalaga sa sining na to, hindi ito magiging dying. Kumbaga, maipapreserve at maipapromote pa natin sa next generation. Mana natin sa mga ninuno natin. Sana bigyan natin ng importansya naman yung pinaghirapan ng mga ninuno natin, yung mga noong araw, yung ancestors natin. Kasi nagpursige sila matuturo dito. Ipinasa sa mga bagong generation noon hanggang sa amin nakarating. Sana ang gusto ko magparating naman sa mga bagong mga bata ngayon na sana ma-appreciate din nila yung hirap ng mga pinamanan sa atin ng ating mga ancestors. Kailangan ko matuto ng paggawa ng pabalat. Kasi kung in time na iwan niya kami, alam ko na yung paggawa ng pabalat at para maipagpatuloy ko yung paggawa ng pabalat. Para din naman ma-promote at ma-preserve yung pamanang sining na to. So, kaya naisipan namin na ipagpatuloy na talaga yung paggugupit. Una kasi, parang more on pang regalo siya sa mga pang souvenir sa simbahan, gano'n kapag may dumadalaw.